Dahil special day namin ang aking asawang Chinese na hindi singkit, so ayun, kailangan ko maging maganda today. Ang aga ko ang nag-ayos para pagdating niya galing work, ready na ako. Maaga nga rin siyang nakauwi, kaya pagdating niya, hindi pa rin ako tapos sa aking pag-aayos. Nahirapan din ako maghanap ng isusuot, so siya na lang ang pumili. At eto nga ang kanyang napili. Bale, 2 piraso ang meron ako neto. Yung isa, kulay purple naman. Nasuot ko na kasi yon dati, at isa pa, nasa Romblon nga pala yung kulay purple kong ganito. Dahil hindi pa rin ako natatapos sa aking pag-aayos, sabi ko sa kanya, mag-rest na lang muna siya habang naghihintay sa akin. At para may magawa rin siya habang naghihintay, sabi ko sa kanya, maglaro na lang muna siya sa kanyang phone. After kong magbihis, nag-change na rin ako ng hikaw. Maliit lang yung hikaw natin dyan, syempre, dapat binabagay natin sa suot natin. Nag-spray na rin ako ng pabango, kung makaspray nga, para bang naliligo na. Halos 10 minutes lang naman naghintay yung asawa kong hilaw. Paalis na nga kami ng bahay, sa Soler Resort nga pala kami kakain. Para maiba naman kasi halos lagi na lang kami nag-hotpot. So nag-request siya sa akin na ibang food naman daw. Kaya naisipan niyang sa Soler na lang kami kakain. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya ng sobra dahil sa wakas naisipan niya rin mag-shoes. Naku naman kasi every time na lumalabas kami, grabe yung forma ko tapos siya nakatsinelas lang. Parang 1 taon din siyang hindi nag-shoes, ngayon lang talaga ulit. Eksaktong 8 PM na kami nakaalis sa bahay. So ayun, hindi naman nakakagulat na traffic na naman. Okay lang naman kasi medyo malapit lang naman yung Soler. So nung makarating na kami, nag-ikot-ikot na lang muna kami para makahanap na rin ng magandang restaurant. Ilang beses din kami nagpaikot-ikot kasi yung mga nadadaanan naming restaurant hanggang 10 PM lang. Halos 30 minutes din kaming nagpaikot-ikot, pabalik-balik lang din. At sa wakas, after 30 minutes, nakahanap na rin kami ng restaurant. Eto nga pala yung restaurant na nagustuhan namin. Ang restaurant. This is a Japanese restaurant. And then this is your ebicho. Thank you po. Here's the tempura sauce. Nagustuhan talaga namin yung service nila dito dahil napakabilis lang. Yung una nilang sinerve is yung set na good for 1 person at yung tempura. Nilantakan na namin ito kaagad dahil gutom na rin kami. Habang naghihintay kami sa next order namin, nagpabebe na muna ako sa aking asawang Chinese na hindi singkit. Nag-ano dito manda sa akin, oh? Nag-ailaw? Maganda yung mata ko. Oh. Sige, okay na. Pagkatapos niya akong bula-bulahin, dumating na yung next dish. Etong dish na ito ay kasama pa rin siya doon sa set na in-order namin. Ang hirap kumain kapag iniisip mo yung presyo. Ang diet. Yung pang ito, hindi na kapag ito, diba? Ulok. Yung sizes ng mga foods, bagay lang talaga sa mga taong nagda-diet. Mabuti na lang talaga at nagda-diet akong tao. Kaya wala na akong pakialam kung maliit na yung sizes ng mga kinakain ko. Mayat maya lang, dumating na yung isa pang dish. Eto naman, kasama pa rin siya dun sa set na good for 1 person lang talaga. After nun, sinerve na rin nila yung drinks namin. Kung titingnan natin yung kulay, ay talaga namang nakakaakit at mapapainom ka talaga. Hindi naman ganun katapang yung lasa niya, pero mafe-feel mo agad na tatamaan ka talaga. Habang kumakain nga kami, hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo itong asawa kong Chinese na hindi singkit. Hindi ko na nga maintindihan kung ano ang gusto niyang iparating. Ang dami niyang nirereklamo. Pero habang nagrereklamo siya, kumakain din naman siya. Mas lalo pa siyang nainis kasi yung in-order niyang food is halos kapareho lang din dun sa rice na may beef na kasama sa set na in-order namin. Wala na rin siya magawa, edi kinain niya na lang din. Ang dami niya nang sinasabi na para bang pinagsisisihan niya ng kumain sa Japanese restaurant. Ang nagustuhan ko talaga sa restaurant nila is napakaaliwalas. Nagustuhan ko rin yung ambience. Ang laki rin ng space nila, kaya hindi ka talaga makakaramdam ng init. So mabalik na tayo sa pagkain. Dahil ang aking tiyan ay busog na, aba naman magpaawat na at baka ikaw ay manaba. Ang pinakahuling sinerve nila ay ang halo-halo. Kasama pa rin ito dun sa set na good for 1 person. Nag-order pa nga pala ako ng ice cream nun, kinancel ko na lang dahil may halo-halo na rin naman. Napaka-plain lang pala nung halo-halo nila. Hindi mo rin malaman kung talaga may gatas ba talaga sa loob. Paulit-ulit ko pang hinalo-halo. Ilang beses ko pang pinaghalo-halo at nilasahan pa ng paulit-ulit. Pero hindi ko talaga malasahan yung milk. Or baka siguro ganun lang talaga yung halo-halo nila sa Japan. Nakailang subo lang din ako tapos nanawa na rin ako kaagad. Ayon, binigay ko na sa aking asawang Chinese na hindi singkit. At pati siya, hindi niya rin alam kung ano ang magiging feedback niya sa halo-halo. Mabuti na lang, bumawi din sila sa halo-halo nila dahil napaka-fresh na mga fruits na nilagay nila. Ang kaso nga lang, hindi talaga ganun kalasa yung halo-halo nila. After no, nag-bill out na rin kami. Habang nagyoyosi ang aking asawang Chinese na hindi singkit, pumunta na muna ako sa restroom para mag-retouch na rin. At nag-retouch pa talaga ang babae kahit pa uwi na.
nga, katatapos ko lang mag-retouch, kami ay pauwi na. So yun lang, thank you for watching. Gusto nyo ba ng Cash G? Huwag kalimutan mag-follow. Bye-bye! Mwah!